Hallelujah. Blessed be the name of our Heavenly Father with the union of our Messiah. Mga kapatid, once again, happy Sabbath sa ating lahat. Sa araw na ito, meron na naman tayo pagninilay-nilayan na mga salita ng ating Messiah sa kanyang panahon na siya ay nagkatawang tao. Ating pagninilay-nilayan ang Book of Matthew chapter 8 verse 5 tayo mag-uumpisa. Hallelujah. Ating babasahin ang mga katagang ito at ating pagninilay-nilayan ang gusto ipaparating ng ating Messiah dito. Verse 5 ng chapter 8 ng Book of Matthew. Ito ang nasusulat. When he had entered Capernaum, a centurion came forward to him, appealing to him. Master, my servant is lying paralyzed at home, suffering terribly. And he said to him, I will come and heal him. But the centurion replied, Master, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word, and my servant will be healed. For I too am a man under authority, with soldiers under me, and I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes. And to my servant, do this, and he does it. When Yahushua heard this, he marveled, and said to those who followed him, Truly I tell you, with no one in Israel have I found such faith. I tell you, many will come from east and west and recline at table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, while the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. And to the centurion Yahushua said, Go, let it be done for you as you have believed. And the servant was healed at that very moment. Hallelujah. Ang mga katagang ito, mga kapatid, ay nagpapatunay na walang sinisino ang ating alahayam. At pinapatunayan ito ng ating Messiah. There are some people, or there are group of peoples claiming that they are the chosen people of our alahayam. And we are witnessing some of them. Alam natin, mga kapatid, na mayroon tayong mga na-encounter na nagkiklaim ng ganon. That they are physically descendants of the tribe of Israel. That is why iba sa ang iilan sa kanila ay a very arrogant people, or a very arrogant individual. Dahil sila'y nakakapanigurado, or sila'y naniniguro that they are the chosen people of Elohim. Because of their or because of their overconfident that they are the descendant of Israel, nakakalimutan na nila, mga kapatid, ang pagsunod kung ano
ang tamang pagpapakita ng isang mabubuting tao, katulad ng ipinakita ng ating Misaya, katulad ng ini-illustrate, pinapamuhay ng ating Misaya, which napapaglinangan na natin ito, mga kapatid, na ang ultimatum na siyang ating matitingnan na modelo, example, idolo, kung gagamitin man natin ang salitang ito, walang iba kundi ang Misaya. He is the ultimate reflections on how followed the ordinances, the commandments, the laws of our Elohim. Marami siyang itinatama, marami siyang kinaklarify na mga tuntunin na binabali ng mga sumusunod ng mga henerasyon, from Abraham, Isaac to Jacob, to Moses, to David, to the prophets, and to the disciples sa kanilang kapanahunan. Kaya nga nasasabi ng ating Misaya dito na napapabilib ang ating Misaya dito sa isang centurion. Who are this centurion? Sino ba ang centurion na ito? Anong lahi ba ang centurion na ito? Sa ating napag-alaman, mga kapatid, at kayo rin alam na ninyo ito, that the centurion is a Roman high-ranking soldier. Kaya tinatawag siyang centurion because he is one of the commander. Either it is a company or a squad, whatsoever. Pero ang ipinapakita at tinutugon dito sa ating binabasa, isa siyang opisyal. May mga dinadala siyang mga tao. Ngunit kahit siya'y hindi lahi ni Israel, katulad na lang ng sinasabi ng ating Misaya doon sa Canaanite woman na humihingi din sa kanya ng tulong upang papagalingin ang kanyang anak, na sinabi nga ng Misaya sa Canaanite woman na hindi ako pumarito, ako'y pumarito lamang, ako'y pumarito upang hanapin ang nawawalang lipi, the lost sheep of the tribe of Israel, of the descendants of Israel. So kinaklaro yan ng ating Misaya, at yan din ang nakatabahala sa mga nag-claim that they are the descendants of Israel, because yan ang isa sa mga pinanghahawakan nila na dumating ang Misaya dito sa sanlibutan ito. Yung iba na hindi naniniwala na pumarito na nga ang Misaya, once upon a time, yun din ang kanilang pinaninindigan, na darating ang Misaya to save the lost sheep of Israel. Ngunit dalawang beses nang pinapatunayan ng ating Misaya na walang sinisino ang ating alayam, walang sinisino ang ating Elohim. Una dito sa isang centurion, a Roman officer, a Roman soldier. Humihingi siya ng tulong. Sabi niya, Master, kung pupwede, papagalingin mo naman ang aking alipin, ang aking servant. So sinabi ng Misaya, okay, sige, pupunta ako sa inyo. Pero anong sabi?
Ano ang ipinapakitang pananampalataya ng senturyong ito, ng Romanong ito, na hindi lipi ni Israel? Grabe ang ipinapakitang faith ng senturyon, na nakapagsabi mismo ang ating Misaya ay ang nagsasabing, hindi pa ako nakakakita ng ganitong pananampalataya dito sa lipi ni Israel sa panahong ito. Bakit? The centurion has faith to the Messiah na magagawa ng Messiah ang lahat. Ang lahat. Na walang imposible sa ating alayam. Ito ang nakikita ng senturyon. Diba? Sinabi lang niya, nung sinabi ng Messiah na, sige pupuntahan ko, pupunta ako sa inyo. Sabi ng Romano na sundalo, dahil alam ng Roman soldier na ito, ng senturyon na ito, na bawal sa tradisyon ng mga Israelita, ng mga Hudyo, na makikipaghalubilo sa mga hintil ng mga Romano. At ganun din ang mga Romano sa mga Israelita. Kumbaga, merong tribe barrier. Alam ng sundalo. Kaya sabi ng sundalo, I am not worthy. Sabi ng sundalo, I am not worthy to have you come under my roof. Sabihin mo na lang, Master. Sabihin mo na lang, Adonai. At ito'y mangyayari. Dahil nakikita ng sundalo ang kahalagahan ng pananampalataya. Nakikita, naintindihan ng sundalo ang kahalagahan ng pananalig. He was exampled himself. Sabi niya sa ating Misaya, wag na, Master. Wag ka na pupunta. Wag ka nang pumunta. Sabihin mo lang. Dahil, katulad sa akin, meron akong mga sundalo. Kung sasabihin ko ang ganito sa isa, gagawin niya. At kung sasabihin ko sa isa na pumunta ka dun, pupuntahan niya. At kung sasabihin ko sa aking helper na gawin mo ito, gagawin niya. Sabi ng sundalo, ng centurion, say the word and it will be done. Anong sinabi ng Misaya? Hallelujah. I tell you, when Yahushua heard this, he marveled and said to those who followed him, Truly I tell you, with no one in Israel have I found such faith. Wala akong nakikita so far. Wala akong nakikita dito sa Israel, sa lipi ni Israel, na katulad ng pananalig, ng pananampalataya ng taong ito. Kaya pinapatunayan ng ating Misaya that there is no such color. There is no such tribes and nations. There is no such thing na may A
Totoo naman, may paborito naman ang Ama. May paborito naman ang ating alahayang. Sino ang kanyang paborito? Yung mga sumusunod sa kanya. But, hindi nga bumabawi ng salita ang ating Ama. Kung siya'y nagsasalita, kung siya'y bumibitaw ng salita at pangako, hindi siya bumabawi ng salita at pangako. Hindi siya tulad natin na tao na mangangako, ngunit hindi tutuparin. Maraming bisis na hindi matutupad ang ating mga pangako. At maraming bisis din tayong babawi kung anuman ang ating pinapangako. But our alahayang is not like us. He will not change. Kaya sinabi niya doon sa book of Malakay, sinabi niya sa mga Israelita, I, Yahuwah, do not change. I, Yahuwah, change not. So, you, descendants of Israel, sabi niya, kaya nga kayo mga descendant ni Israel, hindi na uubos. Hindi na nauubos. That is why you, descendant, you Israel, did not lost. Ngunit dito mga kapatid, sinasabi ng ating Misaya ang buong katotohanan na kahit ang ating Ama ay nagsasabi na doon kay Israel, siya ay nangako na sinasabi na niya sa Israel na, you are my chosen people. Kaya yun ang pinanghahawakan ng mga Israelita at sila'y nag-umaabuso. Sila'y napariwara. Sila'y naging laki sa layaw. They are the spoiled brat. Nagiging spoiled brat ang lipi ni Israel kalaunan. Bakit? Because of those promise, because of that declaration of our Elohim, of our Aluwa. Yan ang deklarasyon ng ating Aluwa Yahuwah. That you, Israel, you are my chosen people. At hindi napabali yan. At hindi binabali yan ng ating Ama. Because He is an Aluwa. He is an Adonai. He is our Alahayam. Never and never be changed. Ngunit dahil sa kanyang pagkapatas, because of His fairness, ipinapakita din niya sa lipi ni Israel na buong puso din niyang tatanggapin ang ibang lahi, ang ibang bloodline, kung ito ay taos-pusong maniniwala, sumasampalataya at susunod sa kanyang mga tuntunin, sa kanyang kalooban. Kaya dito sa verse 11, sinabi ng Misaya, I tell you, many will come from east and west and recline at table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, while the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness. In that place
there will be weeping and gnashing of death. Hallelujah. Sino ba ang mga tao sa east? Sino ba ang mga tao sa west? Ang mga tao sa west, karamihan, kadalasan. Anyway, meron namang descendants ni Israel sa west ngayon. Marami naman. Dahil the descendants of Israel has scattered all over the world. Dahil nga sa palo ng Ama, pinapahintulutan ng Ama. Dahil they are very stubborn. Kalaunan, they are very stiff-necked people. They are hambog na. Dahil nga, they are chosen people. But dito sa sinabi ng Messiah, na marami ang nanggagaling sa east and west na nakahilira sa misa ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ni Israel in the kingdom of the Almighty. While the sons of the kingdom, sino to? Ang tinatawag na sons of the kingdom, the chosen people, the so-called chosen people of Elohim, will be thrown into the outer darkness. So hindi pala isang ano yun? Hindi pala magagamit ng lahat ng pagkakataon ang tinatawag na yung comfort, yung ano ba, merong salitang namumuo dito sa aking isipan na hindi ko masabi-sabi sa aking bibig. Katulad na lang ng bibigyan ka ng ito. Hindi pala isang assurance or warranty ang lipi or nabibilang sa lipi ni Israel na hindi ka na mawawaglit, hindi ka na mapapahamak. Hindi pala. Hindi assurance ang bilang isang Hebrew Israelites na ikay very sure na makakapasok sa kingdom na inihanda ng ating alahayam. Hindi pala. Sa sinabi ng Messiah dito, pinapatutuhanan ng Messiah that even you are belong to the chosen people, the declared chosen people of our Elohim. Even though you are one of the descendants of those chosen people, but if you are not following the decrees, the statutes, the commandments and laws of our Alahayam, His guide, pwede pang mangyayari that you will put into the doom. Hindi pala ito assurance na by blood you are a descendant of Israel, kundi ang assurance na makakapasok tayo sa kaharian ng ating alahayam in His appointed times ay ang paggawa, ang pagsunod sa kanyang mga kalooban, sa kanyang mga tuntunin. Faith is very important. Yes, with sabi nga ng Book of Hebrews, without faith it is impossible to please alahayam. It is impossible. Without faith, it is impossible to please Elohim.
That is why pinapatutukanan dito ng ating Messiah sa tagpong ito, sa encounter ng ating Messiah sa isang Roman soldier at sa isang tagpo pa ng Messiah sa isang babaeng Canaanite. They are not the descendants of Israel. They are Canaanites. They are Japhethites. In short, they are serpent seed. Kung sa literal pa na salita na ating ginagamit. But tingnan nyo mga kapatid, ano ang sinasabi ng Messiah? The centurion is much, the faith of the centurion, the Roman soldier, is more valuable or even most valuable than the faith of the Israelites sa time ng ating Messiah. Our Messiah declared it. I am not declaring it. Ang ating Messiah ang nagdideklara, ang nagsasabi ng salita nito. Kaya mga kapatid, kahit sa anumang sitwasyon sa ating mga buhay, kahit man ano ang ating katayuan sa buhay, at kahit anuman ang pinapahintulot na sitwasyon ng ating alahayam sa ating mga buhay, be aware of claiming something or somehow or someone. Be aware to do by claiming of something. All we have to do is to strive to follow and doing the will of our Heavenly Father that the Messiah taught us. Wala nang makakatalo mga kapatid na meron tayong nalalaman sa kasulatan na atin pa itong ipinapamuhay. Wala nang makakatalo pa na alam natin ang mga propesiya at gagawin ang mga tuntunin ng ating Elohim. Kaysa magkiklim na lang tayo ng magkiklim at meron na pala tayong nababalik na mga tuntunin ng ating alawa. A very good statement made by our Messiah, na ang sinasabi niya dito, whoever, kung sino man ang tunay na sumusunod, tumatalima sa kalooban ng Ama, ay siyang makakasama niya sa kanyang karya. Kaya mga kapatid, let us be vigilant. Mga kapatid, let us be obedient sa kahit papanong paraan, sa kahit anong kalagayan. Let us be obedient to our Elohim sa kahit anong sitwasyon natin. Pagsikapan nating ipapamuhay, pagsikapan nating sundin ang kanyang kalooban. Dietary law man yan, appointed times law man yan, kung ano man ang itinuturo, kung ano man ang ibinigay ng mga tuntunin ng ating Ama, ay ating pagsikapang gagawin sa abot ng ating makakaya. Pipilitin natin mga kapatid kahit mahirap, dahil nga nandito pa tayo sa katawang lupang ito. There are so many
uh, barriers. There are so many obstacles. There are so many temptations. But let us be steadfast with the promise of our Elohim. Iisipin natin palagi na mayroong pangako ang ating alahayam sa ating mga buhay, sa lahat ng mga nagsisikap na makasunod sa kanyang kalooban. Meron siyang pangako at hindi niya yun babaliin at hindi niya tayo bibiguin. Huwag nating hahayaan na gawin natin ang ating Ama at ang ating Misaya na sinungaling sa kanilang mga sinasabi. Huwag. Dahil maraming bisis na natin itong sad to say, in my experience, in my own experience, in myself, even in myself, mga kapatid, even in myself, there are so many times na nababiolate ko or hindi ko lubos na tawag dito, hindi ko lubos na nasusunod ang pangako, ang sinasabi ng ating alahayam, dahil mga kapatid, sa pressure ng buhay, dahil nga sa inaasam nating mga temporal na mga bagay, physical na pangangailangan, material na mga pangangailangan, natatabunan ang pangako ng ating alahayam through our Messiah, sa sinasabi ng ating Messiah, but seek first His kingship, His kingdom, and His righteousness, and all the things will be added as you as will. What are we? Kung ano man ang ating mga pangangailangan, alam ng Ama. Sabi ng Misaya, alam ng Ama ang lahat ng inyong pangangailangan. Nakikiusap pa nga, kung babasahin natin ang Matthew 6:33, nakikiusap pa ang ating Misaya dyan. Sinasabi pa niya, kung bibigyan natin ng buhay ang senaryong ito, siguro, sorry for the word, but ito ang pagkakasabi siguro ng Misaya, but please seek first the kingdom, the kingship of our Allah and His righteousness, and all these things shall be added to you. Lahat ng pangangailangan mo ibibigay ko. Bakit tayo nagkakulang-kulang? Bakit ba tayo, mga ilang bisis ko nang nasasabi ito, mga kapatid, na dalawa lang ang rason kung bakit nagkakahikaos tayo, kulang tayo, dalawa lang. Kaya kailangan natin paulit-ulit na mag-reflect. Kailangan natin paulit-ulit na magninilay-nilay. Kailangan natin bawat sandali mag-meditate. Why is it it happened to our lives? 100% hindi ang ating Ama, hindi ang ating alahayam ang nagkukulang. 100%. Kaya sarili natin ang nagkukulang. At tawag dito, 100% din na tayo ang nagkakamali. Tayo ang nagkukulang sa ating alahayam. Dahil tayo limitado. Dahil tayo gagawin natin gagawin ko, kayang-kaya ko to. Kaya mukat nga eh. Diba? Kaya nagkakayamukat. Dahil sinasabi mo, kayang-kaya ko to. Hindi natin kaya. Without Elohim, we can do nothing. Sabi ng ating Messiah, without me, you can do nothing. That is His declaration. Kaya wala tayong magagawa kung hindi tayo lalapit, sasandal sa Kanya. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, let us be vigilant of what was happening in our lives,
in the lives of others, in the lives of the community, to the people. Let us be vigilant because the kingdom of heaven is coming near. Hindi natin alam ang tamang oras. Pero nalalaman natin ang mga panahon na papalapit na dahil binigyan tayo ng mga tanda at palatandaan ng ating alaala. Kaya sana magiging vigilante tayo, magiging aware tayo, mga kapatid. Hallelujah. Walang exempted. There's no such exempted to each and everyone. Kaya kailangan natin gagawa. Kailangan natin gawin ang nararapat natin gawin. Hindi na kayo bago. Hindi na tayo bago. Before, yes, we are a baby concerning this faith sa sinusunod natin. Pero ngayon, I really believe nakakakain na tayo ng matitigas na pagkain. Hindi lang palaging gatas, kundi nakakakain na tayo ng matitigas na pagkain. Kailangan lang natin itong ngunguyain ng mabuti upang ma-digest sa ating storage. Hopefully, mga kapatid, naiintindihan na ito'y napapasok sa inyong mga puso't isipan sa tulong ng Banal na Espiritu ng ating alay. Be blessed, and once again, happy Sabbath. Shalom.